Mga lolo at lola, mga tito at tita, kung nais po ninyong maintindihan kung bakit ang kanser sa bituka o colon cancer ngayon ay nagiging isang malupit na sumpa na tumatama sa mga kabataang nasa edad 20 at 30, samantalang ilang dekada lamang ang nakalipas, ay halos wala nito sa mga taong pababa ng 50 anyos. Pakiusap, huwag po nating isisi agad sa tadhana o sa ating lahi. Tingnan po nating maigi ang ating hapagkainan araw-araw. Tingnan natin kung ano ang inihahain natin sa pinggan ng ating mga anak at apo at ang mga biyayang galing sa kalikasan na unti-unti na nating nakakalimutan. Karamihan po sa atin kapag pumasok sa klinika at nahawakan ang resulta na nagsasabing stage 4 na cancer ay nakakaramdam ng matinding kawalan ng pag-asa. Madalas tayong nilalamon ng takot na kapag kumalat na ang masasamang selula, isa na itong parusang kamatayan na hindi na mababago. Ang iba pa nga ay sumusuko na lang at naniniwalang ang pagkain sa puntong ito ay pampabusog na lang at wala nang magagawa para baguhin ang tadhana. Ngunit mga tito at tita, matapos ang halos 15 taon na pagsusuot ng aking puting uniforme, pagtayo sa gitna ng buhay at kamatayan sa emergency room at pag-aalaga sa libu-libong pasyenteng may kanser dito sa Pilipinas, nasaksihan ko ng aking sariling mga mata ang mga himala ng medisina na sumasalungat sa mga librong pinag-aralan namin sa medical school. Ang stage 4 colon cancer na dati itinuturing na katapusan na ng lahat ay maaari na ngayong mapigilan at maibalik sa stage 0. Paano? Sa pamamagitan ng paggising sa sariling immune system ng pasyente na nakatulog sa loob ng kanyang katawan. At ang pinakanakakagulat sa lahat, ang mga simpleng pagkain na makikita sa ating mga kusina ay may taglay na kapangyarihan para gutumin ang mga tumor at patayin sila sa pamamagitan ng pagputol sa kanilang supply ng dugo. Kahit gaano pa katuso ang isang kanser, kung wala itong ugat ng dugo na magpapakain dito, mananatili itong isang napakaliit na tuldok na hindi lalaki ng higit sa dulo ng isang ballpen. Ngunit ang nakakatakot ay kapag hindi sinasadyang nabigyan nating ito ng kahit isang maliit na ugat ng dugo. Sasabog ang laki nito ng 16,000 beses kumpara sa orihinal nitong sukat sa loob lamang ng 14 na araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Victor Castillo. Ako ay isang doktor na nag-specialize sa emergency medicine. Sa mahabang panahon ng aking pagiging doktor, nasaksihan ko ang mga pasyenteng napakabata pa, mga kaedad lamang ng inyong mga anak at apo na nakaratay sa kama, puno ng mga tubo sa katawan at lumalaban sa colon cancer, imbes na ine-enjoy ang maraming taon ng kanilang kabataan. Labis pong nadudurog ang puso ko rito. Kaya naman, nais kong ibahagi ang isang mapait na katotohanan na kailangan nating pag-usapan. Ang biglaang pagdami ng colon cancer sa mga kabataan ay hindi dahil biglang nagbago ang genes o lahi nating mga Pilipino. Ito ay nagmumula sa ating kapaligiran at sa nakapanlulumong pagbabago sa ating mga kinakain sa modernong panahon. Sa malalim na pagbabahaging ito, aakayin ko kayo upang mahanap nating muli ang natural na depensa ng ating katawan. Bago po tayo magpatuloy, kailangan ko po ang inyong munting tulong. Nakikita ko po sa mga mensahe at komento mula sa mga nanonood ng aking mga video na hindi nila namamalayang hindi pa pala sila nakasubscribe sa channel. Maaari po bang pakisuri ninyo ito ngayon? Ito po ay libre, aabutin lang ng 2 segundo at makakatulong ito upang makaabot ang channel na ito sa mas marami pang tao na katulad ninyo na naghahanap ng tunay na impormasyon sa kalusugan na nakabase sa siyensya. Balikan po natin ang nakaraan noong ako'y isang medical student pa, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Noon, kapag may pasyenteng pababa ng 50 anyos na nagka-colon cancer, napakabihira nito, kaya't nagiging usap-usapan ito sa buong ospital at pinag-aaralan ng maigi ng mga sikat na propesor. Ngunit ngayon sa sarili kong klinika, mapait akong napapatango kapag nakikita ko ang mga medical records ng mga nasa edad 30-20 at ang masakit pa,
may mga teenager na rin. Ang bilang ng mga kabataang nagkakasakit nito ay biglang tumaas sa nakalipas na 3 dekada. Tanging 10 hanggang 15% lamang ng mga kaso ng kanser ang dahil sa namamanang sakit mula sa pamilya. Ang natitirang 85% ay resulta ng ating kapaligiran na unti-unting sumisira sa ating mga selula araw-araw. Ang pinakamalaking pagbabago ay nakikita sa ating hapagkainan. Ang mga tradisyonal na ulam natin gaya ng nilagang kangkong sabaw, ng sinigang at paksiw na isda ay unti-unti nang napapalitan ng fast food at mga processed meats, hotdog, longganisa, bacon, tocino at mga delatang karne. Ang mga madali at mabilis lutuin na nagkalat sa mga supermarket ay direktang inilagay ng World Health Organization (WHO) sa Group 1 carcinogens o mga kumpirmadong nagdudulot ng kanser. Kasing lason po ito ng paninigarilyo. Sa tuwing kayo o ang inyong mga apo ay kumakain ng 50 gramo ng processed meat, katumbas lang ito ng 2 manipis na hiwa ng bacon o isang maliit na hotdog, ang panganib na magka-colon cancer ay tumataas na agad ng 18%. Ang mga karneng ito na tadtad ng preservatives kapag pumasok sa malaking bituka ay mananatili roon ng ilang oras, maglalabas ng mga matitinding lason tulad ng nitrosamine at lilikha ng isang tila nagbabagang apoy na sumusunog at namamagang nihiwa-lining ng bituka. Ang pabalik-balik na pamamagang ito ang pinakamatabang lupa para tumubo ang binhi ng kanser. Dagdag pa rito ang kakulangan sa ehersisyo, ang maghapong pag-upo sa opisina na nagpapabagal sa paggalaw ng bituka, kasama pa ng usok ng sigarilyo vape at madalas na pag-inom ng alak. Ang lahat ng masasamang ugaling ito ay nagsasama-sama para sakalin at sirain ang ating pinakamalakas na sandata, ang ating immune system. Mga tito at tita, isipin po natin na ang ating immune system ay parang mga barangay tanod na hindi nakikita, na walang pagod na nagpapatrolya sa bawat kanto at eskinita ng ating katawan araw at gabi. Ang mga espesyal na selula tulad ng T-cells at natural killer NK cells ang ating mga pinakamatatapang at pinakamagagaling na sundalo. Ang katawan ng isang matanda ay binubuo ng humigit kumulang 40 trilyong selula. Araw-araw sila ay patuloy na dumadami, naghahati at pinapalitan ang mga luma. Sa isang napakalaking pabrika na tulad nito, siguradong may mangyayaring aksidente sa trabaho. Ibig sabihin, may mga pagkakamali sa pagkopya ng ating DNA. Sa madaling salita, ngayong mismong oras na pinakikinggan ninyo ako sa loob ng inyong katawan, sa katawan ko, at sa lahat ng tao ay may mga nabubuong sirang selula. Sa aspeto ng biology, sila ang mga microscopic cancer cells o maliliit na kanser. Nakakatakot pakinggan, pero iyan ang normal na batas ng buhay. Hindi tayo namamatay sa kanser araw-araw dahil ang ating mga tanod o immune system ay walang tigil sa paghahanap at palihim na pumapatay sa mga masasamang selulaang ito bago pa sila makagawa ng anumang pinsala. Ngunit kapag sariling kamay na natin ang sumisira sa ating mga sundalo dahil sa mga nakakalasong pagkain, kulang sa tulog at katamaran sa pag-ehersisyo, may mga tusong selula ng kanser na makakalusot. Makakatakas sila sa mga nagpapatrolya nating immune system at palihim na mag-uugat sa ating katawan. Gayunpaman, kahit makatakas sila, mahina pa rin sila kung hindi nila malalagpasan ang isang napakahalagang pagsubok para mabuhay. Kailangan nila ng pagkain. Kailangan nila ng oxygen. Kailangan nila ng dugo. Ang isang maliit na tumor, kung walang ugat ng dugo na magbibigay ng nutrisyon, ay mananatiling nakapako sa sukat na 1 hanggang 2 milimetro lamang, mas maliit pa sa kalahati ng butil ng bigas. Maaari itong manatiling tahimik at walang ginagawa doon sa loob ng maraming dekada ganap na walang panganib gutom at tuyot. Ang ating kamanghamanghang katawan ay idinisenyo ng may napakagaling na kontrol. Alam nito kung paano pigilan ang pagbuo ng mga bagong ugat ng dugo kung hindi naman kailangan. Pero ang selula ng kanser ay may dalang nakakapanindig balahibong kasamaan.
Kapag sila ay naiipit at nagugutom, naglalabas sila ng mga espesyal na protina na nagsisilbing tulong. O mas tamang sabihin na parang biological fertilizer. Pataba na tinatawag na Vascular Endothelial Growth Factor 5 EGF. Kumakalat ang mga ito at pilit nililinlang at inuudyukan ang mga malulusog na ugat ng dugo ng katawan na sumanga at gumawa ng mga tubo na parang ugat ng puno na dumidiretso sa gitna ng tumor. Ang prosesong ito sa medisina ay tinatawag na angiogenesis o pagbuo ng ugat ng dugo. Isipin ninyo na parang isang tuyong damo na biglang nakagawa ng sariling kanal na nakakonekta sa daloy ng tubig. Sa mismong sandali na ang mga maliliit na ugat ng dugo ay dumampi sa tumor, nagbabago ang lahat sa isang nakakatakot na paraan. Ipinapakita ng mga pinakamodernong makina sa medisina ang isang nakakapanindig balahibong katotohanan. Kapag ang tumor na kasing laki lang ng dulo ng ballpen ay nadiligan ng dugo at sustansya, sasabog ang paglaki nito at lalaki ng 16,000 beses sa loob lamang ng 2 linggo. Mula sa hindi nakikita, magiging kasing laki ito ng ubas. Sisirain ang mga nakapaligid na laman at magsisimulang magpadala ng mga masasamang selula sa daloy ng dugo para kumalat metastasize sa buong katawan. Dahil naiintindihan na ng modernong medisina ang mekanismong ito ng buhay at kamatayan, nahanap na natin ang kahinaan ng kanser. Kung mapuputol natin ang linya ng supply ng pagkaing ito, kusang mamamatay sa gutom ang tumor. Ngunit sa halip na umasa lamang sa mga napakamamahaling gamot, binigyan tayo ng kalikasan ng mga susi na matatagpuan mismo sa ating hapagkainan araw-araw. Pero bago tayo pumunta sa mga partikular na pagkain, nais kong ibahagi sa inyo ang pinakamaningning na liwanag sa modernong paggagamot ng kanser ngayon, isang bagay na nag-aahon sa libu-libong pasyente mula sa bingit ng kamatayan. Ito ay ang immunotherapy, isang revolusyon na yumanig sa buong mundo ng oncology, pag-aaral sa cancer at nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga pasyenteng may colon cancer na inakala nilang katapusan na ng lahat. Sa nakalipas na maraming dekada, ang tradisyonal na paggagamot ay kadalasang nakasentro sa paggamit ng mga kemikal o radiation na parang naghuhulog ng bomba sa katawan. Pinapatay nito ang mga selula ng kanser nang walang pinipili, ngunit kasabay ring winawasak ang mga malulusog na selula. Ang pasyente ay nalalagas ang buhok, nanghihina, nagsusuka at nakakaranas ng matinding sakit. Ngunit ang immunotherapy ay dumaan sa isang ganap na kakaiba at mas matalinong landas. Hindi nito direktang pinapatay ang tumor, bagkus ay nagbibigay ito ng lihim na utos at pinapaboran ng makabagong sandata ang sariling immune system ng pasyente para ito mismo ang pumatay sa kalaban. Napakatuso ng mga selula ng kanser. Upang mabuhay, nagpapanggap sila sa pamamagitan ng pagsusuot ng invisibility cloak o kapa na nagtatago sa kanila. Naglalabas sila ng mga protina para linlangin ang mga immune cells at nagpapadala ng peking mensahe. Ako ay normal na selula, kakampi niyo ako. Huwag niyo akong aatakihin. Ang mga pekeng protinang ito ay tinatawag na checkpoints. Ang mga gamot ng immunotherapy tulad ng pembrolizumab o nivolumab ay may tungkuling punitin ang kapang iyon. Pinawalang bisa nila ang mga panlilinlang na signal, inilalantad ang totoong kasamaan ng kanser sa ating sistemang pandepensa. Agad-agad bilyon-bilyong gwardya ng immune system ang magigising, makikilala ang kalaban at sabay-sabay na aatake para wasakin ang tumor mula sa loob. Mga tito at tita, napaluhan na ako minsan nang makita ko ang medical records ng mga pasyenteng may stage 4 colon cancer na kumalat na sa atay at baga, ngunit matapos lamang ang ilang cycle ng immunotherapy, unti-unting lumabo at tuluyang nawala ang mga tumor sa kanilang CT scan. Ang stage 4 ay bumalik sa stage 0. Ang pasyente ay muling lumakas, nakapaglakad ng normal at naibalik ang kanilang buhay. Ngunit ang himalang ito ay hindi nangyayari sa lahat ng tao. Upang tumalab ang gamot na ito, ang tumor ay dapat may partikular na palatandaan
At ang pinakakilala rito ay ang High Microsatellite Instability, MSI-H. Ang mga tumor na may MSI-H ay puno ng mga magugulong mutasyon na ginagawa silang napakadaling target sa sandaling matanggal ang kanilang pagkukunwari. Ang tapat kong payo para sa mga minamalas na nagkaroon ng colon cancer o may kapamilyang lumalaban dito ay huwag matakot na makiusap sa inyong doktor na isagawa ang mga molecular biology tests tulad ng MSI at PDL-1. Ang paghihintay sa resulta ng mga test na ito ay parang paghahanap ng gintong susi. Maaari itong magdesisyon ng pagkakataong mabuhay at magbukas ng pintuan para sa pangalawang buhay ng pasyente. Gayunpaman sa likod ng tagumpay o pagkabigo ng immunotherapy ay may nakatagong pangalawang nakakagulat na isang lihim na wala sa mga malilinis na laboratorio kundi nasa loob mismo ng ating sariling bituka. Noong taong 2017, isang pag-aaral na yumanig sa buong mundo mula sa Gustave Roussy Cancer Center sa France ang nagbunyag ng isang katotohanang hindi inaasahan ng sinuman. Sinubaybayan ng mga siyentipiko ang 200 pasyenteng may cancer na ginagamot gamit ang immunotherapy. Kalahati sa kanila ay napakaganda ng naging tugon sa gamot at lumiit ang tumor. Ang kabilang kalahati walang naging epekto ang gamot. Halos halongkatin ng mga propesor ang lahat ng record mula sa genetics, edad, kasarian hanggang sa medical history para hanapin ang pagkakaiba ngunit nabigo sila. Sa huli nang suriin nila ang sample ng dumi stool ng mga pasyente, isang bagong mahiwagang kaharian ang lumitaw. Ang nag-iisa at nagdedesisyon ng buhay na pagkakaiba sa pagitan ng grupong nakaligtas at sa grupong hindi tumalab ang gamot ay nakasalalay sa isang maliit na uri ng bakterya na nakatira sa bituka na may pangalang Akkermansia muciniphila. Pakiusap, tandaan po natin ang pangalang ito dahil ito ang guardian bacteria o nagbabantay na mikrobyo ng ating buhay. Ang mga pasyenteng may saganang dami ng Akkermansia sa kanilang bituka ay napakaganda ng naging reaksyon sa gamot laban sa kanser. Sa kabilang banda, ang mga taong walang ganitong bakterya ay parang tinanggihan ng gamot. Bakit ganoon? Ang Akkermansia ay isang matapang na mandirigma na nakatago sa uhog ng ating bituka, mucous lining. Hindi lamang ito naglilinis at nagpapatibay sa pader ng ating bituka laban sa mga lason, kundi nagsisilbi rin itong parang chief of staff na nag-e-ensayo sa ating immune system. Ang presensya nito ay nagpapagising sa mga immune cells at inilalagay sila sa pinakamataas na antas ng pagiging handa sa labanan. Ang mas nakakabilib ng kumuha ang mga sayentipiko ng Akkermansia mula sa dumi ng mga gumaling na pasyente at inilipat ito sa mga daga na may kanser na hindi tinatablan ng gamot. Nangyari ang himala, biglang tumalab ang gamot sa mga daga at nagsimulang lumiit ang kanilang tumor. Mga tito at tita, nagbubukas ito ng isang dakilang katotohanan. Ang bisa ng mga pinakamodernong gamot sa mundo na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso, bawat turok ay buong-buong nakadepende sa mga maliliit na buhay sa ating tiyan na umaasa lamang sa mga pagkain at inumin na ipinapasok natin sa ating bibig araw-araw. Naaalala ko pa ang kaso ni Mang Juan, isang 58 anyos na pasyente dito sa Pilipinas. Mag-uumpisa na sana si Mang Juan sa kanyang immunotherapy nang minala siyang magka-severe bronchitis at kinailangan siyang painumin ng matapang na antibiotic. Ang antibiotic kahit nailigtas siya sa matinding ubo at paninikip ng dibdib ay parang bombang pumuksa sa lahat ng mabubuting Akkermansia sa kanyang bituka. Dahil alam ang panganib na baka hindi tumalab ang immunotherapy, agad idinlay ng doktor ang paggagamot ng 3 linggo. Sa loob ng panahong iyon, sinunod ni Mang Juan ang isang espesyal na diet, pag-inom ng 240 mililitro na purong katas ng Granada pomegranate juice at pagkain ng isang dakok na walnuts araw-araw. Ang Granada ay may mahiwagang sangkap na tinatawag na elagitanin na siyang pagkaing panghari na gustong-gusto ng Akkermansia. Matapos ang eksaktong 3 linggo, ipinakita ng test
na ang dami ng akirmansya sa bituka ni Mang Juan ay dumami ng 6 na beses kaysa sa normal. At nang simulan ang paggagamot, napakaganda ng tugon ng kanyang katawan at mabilis na nakontrol ang kanyang colon cancer. Mula sa kwentong ito, makikita ninyo na ang aktibong pag-aalaga sa ating bituka gamit ang tamang pagkain ay hindi lang pumipigil sa kanser mula sa simula, kundi ito rin ang salbabida na nagdedesisyon kung magiging matagumpay ang paggagamot. Ang Granada Oats Walnuts at mga pamilyar na pampalasa ang mga mahahalagang sustansya para pakainin ang hukbong ito ng mga nagbabantay na mikrobyo. Ngayon, dahil naiintindihan na natin kung paano gumagana ang katawan, nais kong dalhin kayo sa inyong sariling kusina kung saan nakatago ang mga gamot na pumuputol sa ugat ng dugo ng kanser na kasing lakas ng mga mamahaling gamot sa botika. Gumastos ng bilyon-bilyong dolyar ang industriya ng parmasya para makagawa ng mga gamot na pumipigil sa pagbuo ng ugat ng tumor tulad ng Bevacizumab Avastin. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagharang sa VEGF protein na inilalabas ng tumor. Ngunit ang lubos na nagpagulat sa mundo ng medisina ay nang suriin nila ang mga katas mula sa kalikasan gamit ang parehong mahigpit na prosesong ginagamit sa mga kemikal na gamot. Nadiskubre nila na napakaraming karaniwang pagkain natin araw-araw ang may katumbas na lakas para pigilan ang mga ugat ng dugo ng kanser. Nangunguna sa listahang ito ay isang inumin na malapit sa puso nating mga Pilipino, lalo na sa mga probinsya, ang green tea o tsaang berde. Ang purong green tea ay naglalaman ng napakaraming katikin, lalo na ang EGCG. Ang sangkap na ito ay kasintalim ng hindi nakikitang kutsilyo na pumuputol sa pagpapahaba ng mga ugat ng dugo, kaya pinapatay nito ang tumor habang maliit pa. Isang pag-aaral na sumubaybay sa 68,000 kababaihan sa loob ng mahigit 10 taon ang nagpatunay na ang mga umiinom ng 3 tasang green tea araw-araw ay bumaba ng 27% ang panganib na magka-colon cancer kumpara sa mga hindi umiinom. Kasunod nito ay isang simpleng ulam na madalas makita sa ating hapag, lalo na kapag nagdidyeta o nag-a-abstinence. Ang tokwa at mga produkto galing sa soya, soybeans. Maraming taon na ang nakalipas, may lumaganap na maling bali-balita na ang pagkain daw ng soya ay nakaka-cancer dahil mayroon itong phytoestrogen na napagkakamalang nagpapataas ng hormone. Maling-mali po ito. Ang phytoestrogen ay isang perpektong kalasag na tumatakip sa mga estrogen receptors natin, kaya pinoprotektahan ang katawan laban sa kanser. Ang sangkap na genistein sa soya ay isa sa mga pinakamalakas na nadiskubre ng tao na pumipigil sa pagbuo ng ugat ng dugo. Hinaharangan nito hanggang 70% ang mga signal ng tumor na humihingi ng dugo. Ang mga kababaihan sa Asya ay mas mababa ang tsansang magka-breast cancer at colon cancer kaysa sa mga taga-kanluran dahil sa nakasanayan nating pag-inom ng taho, soy milk at pagkain ng tokwa. Ang isa pang magaling na mandirigma laban sa kanser ay makikita sa pamilya ng mga repolyo, lalo na ang broccoli sprouts, mga bagong usbong na broccoli. Mayroon itong sulforaphane, isang kemikal na may kakayahang maglinis ng mga lason at direktang pumatay sa mga selula ng kanser ng napakalakas. Ngunit pakiusap, mag-ingat po kayo sa paraan ng pagluluto. Tayong mga Pilipino ay mahilig maglaga ng gulay sa kumukulong tubig. Ang matagal na pagpapakulo ay pumapatay sa enzyme na gumagawa ng sulforaphane, kaya nawawala ang 70% ng kakayahan ng gulay na makapagpagaling. Imbes na ilaga steam, pasingawan po natin ng mga 3 hanggang 4 na minuto lamang para sakto lang ang luto at manatili ang pagka-crispy at berdeng kulay. Iyan ang tamang paraan ng pagkain na may dalang kalusugan. At huwag nating kalimutan ang mapula at masarap na kamatis. Iba sa broccoli, ang kamatis ay ayaw kainin ng hilaw pagdating sa paglaban sa kanser. Ang lycopene na panlaban sa kanser sa kamatis ay nakakulong sa matitigas na pader ng selula. Ngunit kapag hiniwa ninyo ito, niluto sa mahinang apoy at ginisa kasama ng kaunting mantika,
Pinakamaganda ang olive oil, ang init at taba ang wawasak sa pader na iyon at magpapalabas ng lycopene sa anyong pinakamadaling sipsipin ng ating katawan. Ang isang mangkok ng lutong kamatis na may sabaw o ginisang kamatis sa mantika ay nagbibigay ng proteksyon laban sa colon cancer na mas mataas ng ilang beses kumpara sa pagkain ng hilaw na kamatis. Ang paraan ng pag-aalaga at pagluluto natin ng pagkain ay siya ring paraan ng pag-aalaga natin sa ating sariling buhay. Upang magamit po ninyo agad ang mga kaalamang ito nang hindi nalilito, narito ang isang gabay o nutrition protocol para makaiwas at makatulong na baligtarin ang colon cancer na napakadaling gawin. Ang hindi matitinag na pundasyon ng kalusugan ng bituka ay ang fiber o hibla. Libu-libong taon nang kumakain ang ating mga ninuno ng brown rice munggo at iba't ibang beans na punong-puno ng fiber. Ngayon, puro puting kanin na lang at puting tinapay ang kinakain natin, kaya ang nakukuhang fiber ay bumagsak sa mas mababa pa sa 15 gramo kada araw. Ikinumpirma ng isang makasaysayang pag-aaral na sa mga pasyenteng may cancer na nag-i-immunotherapy, bawat dagdag na 5 gramo ng fiber araw-araw katumbas ito ng isang kamote o isang peras ay nagbababa sa bilang ng namamatay ng aabot sa 30%. Targetin po nating makakain ng 30 gramo ng fiber araw-araw. Ang pinakamagandang pagkunan ay ang mga lokal na beans, munggo sitaw, patani, black beans. Isang mangkok lang ng kanin na hinaluan ng mga lutong beans araw-araw ay sapat na para ibigay ang kalahati ng kailangan ninyong fiber at pakainin ang inyong good bacteria. Pangalawa ay ang mga makukulay na berries na mayaman sa polyphenol. Naiintindihan ko po na ang imported na strawberries o blueberries ay maaaring mahal, kaya maaari kayong bumili ng mga frozen berries na mas abot kaya at minsan ay mas masustansya pa dahil agad itong nagyayelo pagkapitas. Ugaliin din ang pag-inom ng green tea tuwing umaga at pagkain ng walnuts. Ugaliin nating kumain ng isda galing sa dagat o sariwang tubig kahit 3 beses isang linggo para makakuha ng omega-3 na nagpapababa ng pamamaga at samahan ng 2 kutsarang cold-pressed olive oil na inihalo sa inyong salad o gulay. Ngunit mga tito at tita, may isang gintong patakaran na lagi kong ipinapaalala sa aking mga pasyente sa loob ng 15 taon ko bilang doktor. Ang pagiging tuloy-tuloy o consistency ay mas mahalaga kaysa sa pagiging labis. Kung kakain kayo ng napakaraming gulay ngayon at iinom ng 2 litro ng green tea, tapos buong linggo na kayong hindi kakain nito, wala rin itong maitutulong. Ang mekanismo ng depensa ng katawan ay parang apoy na nagbibigay init. Kailangan itong gatungan ng paunti-unti araw-araw. Isang maliit na platito ng steamed broccoli, isang tasang green tea, isang sandok ng munggo araw-araw na gagawin ninyo buwan-buwan at taon-taon ay lilikha ng isang hindi masisirang kalasag na poprotekta sa inyong katawan sa antas ng mga selula. Huwag ninyong pilitin ang sarili na maging 100% perpekto. Dahan-dahan lang dagdagan ng mabubuting pagkain at kusa nang mawawala ang mga masasamang pagkain sa inyong hapag. At tandaan, ang immune system ay pinakamasipag magtrabaho kapag tayo ay tulog. Kumain ng magaan na hapunan at siguraduhing may 3 oras na agwat bago matulog para makapagpahinga ang inyong sikmura at mabigay ang buong enerhiya ng katawan para sa pag-aayos at pagpapagaling tuwing gabi. Mga kagalang-galang kong mga lolo at lola, mga tito at tita, sa paglubog ng araw, ang lahat ng bagay ay humahanap ng katahimikan upang magpagaling. Sa pagharap sa kanser, pakiusap, huwag nating hayaang mabulag ng takot ang ating isipan at pag-asa. Ang ating buhay ay ginawa ng may kapal na may hindi mapapantayang hiwaga. Hindi kayo kailanman tatraydurin ng inyong sariling katawan. Walang patid itong lumalaban bawat segundo, bawat minuto upang protektahan ang inyong buhay. Ang colon cancer, tumama man sa kabataan o sa ating pagtanda, ay hindi isang nakatakdang tadhana mula sa nakaraang buhay. Ang ating genes ay parang pagkakasalang ng baril
Ngunit ang ating pamumuhay at ang mga isinusubo natin araw-araw ang siyang pumipindot sa gatilyo. Mayroon tayong buong karapatan at kapangyarihan na magdesisyon sa ating kapalaran sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating sarili mula sa pagpili ng malinis na gulay sa matiyagang paglalaga ng munggo hanggang sa pagpapahinga habang humihigop ng mainit na tsaa. Mahalin po natin ang ating katawan ng may kaalaman. Ang pinakamahalagang aral. Ang pinakamabisang gamot ay hindi nakatago sa loob ng mga salamin ng botika, kundi matatagpuan sa mainit at masayang kusina at sa kapayapaan ng inyong puso't isipan. Mayroon kayong higit na kapangyarihan kaysa sa inaakala ninyo upang panatilihing malusog ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya. Kung nakita po ninyo na may halaga ang mga kaalamang ito at nagbigay ng bagong pag-asa sa inyo, mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba para ibahagi ang inyong nararamdaman, mag-subscribe sa channel at i-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay na nangangailangan ng matibay na sandigan pagdating sa kalusugan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod nating pag-aaral tungkol sa ating kalusugan.